Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ito po ang kawal ng demokrasya. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalayang araw. Ngayon po ay ka-26 ng Disyembre 2025. At lahat po ng ating pong mga taga-subaybay, taga-panood at subscribers ay malugod ko pong pinagdarasal kay Allah na sana'y magpatuloy po ang ating pong paninindigan para po sa katotohanan, kalayaan at demokrasya ng ating bansa. Mga kaibigan, ang ating pong tatalakay ngayon ay tungkol po sa politika. Iba po ang politika, iba yung pamumulitika. Iba yung pamumulitika na mumutawi parati sa mga bibig ng mga Duterte fanatics, mga Duterte siraulo followers. Sorry. No, I'm not sorry. Lahat ng followers o defenders ng mga Duterte ay siraulo. Sapagkat pinapalabas po nila na politika lang ang lahat at lahat daw ng mga pagpuna sa mga Duterte ay para pabagsakin o wag ituloy ang pagiging siguradong Pangulo ni Sara Siraulo Duterte sa darating na 2028. Hindi po totoo na lahat na lamang ng pagpula ay pamumulitika. Yan po ang depensa nila Escudero, nila Cayetano, Marcoleta, Robin Padilla at lahat ng mga matibay na haligi ng kahangalan, kabuktutan ni Duterte dyan po sa Senado. Nakakahiya. This is the worst Congress, this is the worst Senate that the Philippines ever had. Sinasabi ko po yan ng tuwiran sapagkat matagal po tayong newspaper man, veterano media man po tayo, mainstream media man po tayo, professor po tayo sa PUP, Polytechnic University of the Philippines, ng communication, media, mass media communication, or journalism. Professional po tayo. At sa akin pong karanasan, ito ang pinakamadumi, pinakabulok, pinakatarantadong pamamahala ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Rodrigo Roa Duwag Traidor Duterte. Meron po akong dahilan kung bakit kaya kong tawagin duwag yan. At lalong meron po tayong paninindigan na tawagin po natin traidor sa bansa si Duterte. Kung traidor po siya sa bansa, bakit po ninyo pinagtatanggol? Binibenta tayo, kumakampi sa China, kinakampihan nyo. Ibig sabihin, pag kinakampihan nyo ang paninindigan ni Duterte, kaaway kayo ng Pilipinas, kumakampi kayo sa pag-traidor, pati kayo ay nagsisilbing traidor sa Republika ng Pilipinas. Kaya dapat kayo ay lipulin, mga kaibigan. Lahat ng Duterte fanatics na nagtatanggol sa katraidoran ni Duterte ay traidor sa Republika ng Pilipinas, traidor sa ating konstitusyon, traidor sa ating lahi, traidor sa salitang traidor, at duwag. Mga kaibigan, nakakadiri ang mga senador na pareho po nito. Sayang at hindi nasagot ni kasamang insurekto ang katanungan ni Marcoleta. Ang sabi sa kanya, sinabi mo sa iyong vlog na ako'y manluloko, sinabi mo ako'y manlilinlang. Ano ang panluloko ko? Sabi ni Marcoleta. Ano ang panlilinlang ko? Hindi masagot ni insurekto. To say the least, I am disappointed as a comrade of Bunyog leader Atty. Ricky Tomotorgo. Bakit hindi mo sabihin? Malaking panlilinlang
Yang sabihin mong katang-isip lamang ang West Philippine Sea, malaking panlilinlang, panluloko yung ipagtanggol mo ang nakawan sa budget ng Office of the Vice President. Panluloko yung sabihin mong respetuhin natin ang tradisyon. Tradisyon para lokohin ang Pilipinas, tradisyon para pagnakawan ang Pilipinas. Ito hindi pamumulitika. Ito yung paghahangad ng katotohanan at katarungan. At hindi naman pwedeng gamitin ang politika na pananggalang sa krimen. Na pag ikaw'y nahuli nagnanakaw, pareho ng pagnanakaw ni Sara Duterte, hindi pwede sabihin, pag siya'y pinulaan o siya'y tinanong, pamumulitika lamang yan. Bullshit! Hindi pamumulitika yan. Pagtatanong ng katotohanan yan, at siya na itungkulin ng bawat isang Pilipino na malaman ang katotohanan. Hindi na pwede yan kagabi, birthday po ng isang matalik ko pong kaibigan. Meron po akong dalang regalo sa kanya. Hindi ko namamalayan yung regalo ko po sa kanya. Niregalo rin para sa akin. Yung regalo na yun nakalagay, Mary Grace. Naalala ko, Mary Grace Piatos. Ito yung mga cake, chichirya na binili noong panahon na pinapa-overtime ni Sara Duterte ang listahan ng mga binigyan di umano ng 125 million in 11 days. Mary Grace, ang nag-supply po ng cake sa kanila, Mary Grace Restaurant. At yung kanilang chichirya habang nagpupuyat sila, Piatos. Ano po yan, yung mga chichiryang potato chip yata yan, Piatos. Akalain po niyo ilagay na recipient ng confidential funds, Mary Grace Piatos. Panluloko po yan. Hindi yan pamumulitika. Hindi na issue ng politika yan. Yan ay issue ng katinuan, kasiraan ng bait ng isang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. At sino man magtatanggol dyan? Siraulo. Sino man nagtatanggol dyan? Traidor. At ang nagtatanggol dyan ay si Rodante Marcoleta. Therefore, traidor sa bansang Pilipinas, kakampi ng kademonyohan itong Iglesia ni Cristo Senator ng pangalan ay Rodante Marcoleta. Kaya po nandidiri ako pagka nagre-revisa ako ng mga vloggers. Merong babae, pinagtatanggol, Tatay Digong. Tatay nyo, kriminal. Tatay nyo, pinakamalaking drug lord sa Pilipinas. Tatay Digong ninyo, traidor sa Republika ng Pilipinas, kakampi ng China, at ngayon, hindi natin mapaalis ang China sapagkat panahon ni Duterte, mahigpit ang kanilang agreement na pwedeng pumasok, pwedeng mangisda, pwedeng mangharas, pwedeng mangbuli, pwedeng manakit ng Pilipino sa panahon ng inyong Tatay Digong, ang pangalan Rodrigo Roa Duwag Traidor Duterte. Kaya po sa lahat po ng mga nagtatanggol sa kanya, sorry, hindi po tayo namumulitika. Hindi ninyo deserve ang Merry Christmas mula sa kawan ng demokrasya. You do not deserve the courtesy of any self-respecting Filipino. You should be condemned. All Duterte supporters must be ostracized. They must be expunged from Philippine Society of Filipinos. Yan po ang ating pong paninindigan, yan po ang ating pinaglalaban, na sana kung magkakaroon tayo ng civil war, kakampi po tayo sa lahat ng mga lumalaban sa mga DDS. At hatiin natin parang panahon po ng Civil War ng Amerika, lahat ng kumakampi
sa mga nagnanais na pagpatuloy ang slavery o yung pong pagmamalabis sa itim ng mga tao ng Amerika ay pagpatuloy sapagkat dyan yung mayaman ng Amerika, libre ang labor, libre at pinapahirapan ng mga negro, mga itim. Si Lincoln naman nagkaroon ng pangulo na unpopular sapagkat gusto niya palayain na ang mga itim. Bagamat ito ay binihag mula sa Africa, ginawang alipin, slaves sa Amerika, at gusto nang palayain, ibalik ang kanilang karapatang pantao ni Lincoln. So ayaw ng mga kalahati ng Amerikano, yung kalahati gusto magpatuloy ang kabuhungan na yan ng Amerika na pagpatuloy ang pamamalakad ng pag-aalipin sa mga itim sa Amerika. Ganyan po ang dapat mangyari sa atin. Lahat ng gusto magpatuloy sa mali, kriminal na mga polisiya ni Duterte, diyan kayo, dito kami. Dapat yan ay atin ng pag-awayan, yan ay atin ng bigyan ng solusyon sapagkat sa tuwing nahuhuli ang kanilang pandarambong o nawawalan sila ng mga kadahilanan, sasabihin nila, namumulitika lang kayo, ayaw ninyong maging presidente, si Sara Duterte. Hindi po tayo mapagkunwari. Oo, ayaw namin na maging Pangulo ang isa pa Duterte sapagkat isang Duterte pa lamang nasira ng ating bansa. Hindi na po natin maibalik sa dati, hindi na natin mabawi yung mga Air Force at naval bases ng China sa ating po mga karagatan. Nasa akin po ang Google Pictures ng kanilang mga isla na dinevelop na akala mo ay Makati, akala mo ay Bonifacio Global City. Pilipinas po yan. Pero panay Chinese na ang nandyan. Katunayan, buong Pilipinas naman, mga Chinese na. Pero okay lang. Ang ating nilalabanan ngayon ay yung mga mababangis na komunistang inchik. Ang Communist Party ng China, nandyan na po sa may Palawan, nandyan na sa may Zambales, at walang ginagawa sapagkat ang inaatupag ng mga DDS kung paano pabagsakin si Bongbong Marcos. Huwag natin papabayang bumagsak si Bongbong Marcos. Kailangan natin may Pangulo. At sino ba ipapalit ninyo? Ipapalit ninyo yung siraulo nagsasabing hindi ko po magawang magmula. Hindi po tayo Duterte. Hindi po tayo DDS. Pero yung pong narinig ninyo sa bibig ng Vice President natin ay ganun na rin ang aking gustong sabihin pero ayoko ng tunog. Ang kanyang sinasabing abay masyado pong siraulo yan. Dapat hindi natin Vice President, hindi natin dapat maging mayor, hindi dapat maging barangay captain. Ang siraulo, criminally minded, lunatic person like Sara Duterte. Let us expunge them. Tanggalin natin sa ating lahi ang mga Duterte. Ibalik natin ang dangal ng Pilipino. Ibalik natin ang pagmamahalan natin. Ibalik natin ang pagkakaisa. Tanggalin na natin yung mga senador na halos lahat kumampi kay Duterte o kumampi sa pagbasura ng impeachment ni Sara Duterte. Hindi po kayo makakaligtas. Papagbutihin na ng next itong Congress na ito ang perfection ng paghain ng impeachment. At babantayan namin kayo mga senador, lahat ng senador na magbimistulang Marcoleta, Cayetano, Escudero, Robin Padilla, at sino pang nagtraidor, mga Jaime Marcos,
hindi na po natin papabayaan yan. Tatagpasin na po natin sa maagang panahon ang kanilang pag-aaboso sa ating katinuan bilang mga Pilipino. Yan po ang ating pong paninindigan. Hindi po tayo nag-interview para ibagsak sa kanilang sisi. Ito po ang aking paninindigan. Tatayuan ko po yan. At lahat ng mga salita na nabigkas ko rito ay aking pong inalay sa pong may kapal sa pagsabi kong Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ako po ang kawal ng demokrasya, naninindigan, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Duterte followers, tagpasin!